Ito ang UNTV News Worldwide. Yes, salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataong bigay niya sa atin sa araw na ito. Kamusta na kayo mga kasangbahay? Kamusta na Marie? Sana nasa mabuting kalagayan ng lahat. Time check muna tayo para sa kailangan ng gumising. 4:32 a.m. na sa buong Pilipinas. Good morning Kuya! Magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Yes, Sunny. Salamat sa Diyos sa araw na ito. Magandang hapon naman dito sa atin sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw na ng Miyerkules, December 19, 2023. Mula dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. At mula dito sa Round Rock, Texas, USA, ako naman si Marie Peñaranda. Maghatid sa inyo ng umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Suporta ng US para sa Israel hindi natitinag sa kabila ng ceasefire calls. Commercial ships na dumadaan sa Red Sea inaatake umano ng Houthi rebels. 118 patay, daan-daan ang sugatan sa 6.2 magnitude na lindol sa China. Polusyon sa hangin ng Thailand, pinababa ng artificial rain. Bank of Canada sisimulang pababain ang interest rate sa bansa. Love the Philippines ng Department of Tourism inilunsad sa Melbourne, Australia. Una sa ating mga umatikabong balita. Hindi natitinag ang suporta ng US para sa Israel sa kabila ng lumalagong ceasefire calls. Subalit patuloy pa rin ang panawagan na protektahan ang mga sibilyan. Ito ang umatikabong balita ni James Hilario. Patuloy na susuporta ang Washington sa Israel sa laban nito sa Hamas ayon kay United States Secretary of Defense Lloyd Austin noong Lunes, December 18. Hinimok rin niya ang kanyang mga kaalyansa na gumawa ng higit pa para protektahan ang mga sibilyan sa Gaza. Anya, habang kasama si Israeli Defense Minister Yoav Gallant sa Tel Aviv, hindi matitinag ang suporta nila para sa Israel. Dagdag pa niya, napag-usapan nila ni Gallant kung paano mapoprotektahan ang mga sibilyang nadadamay sa digmaan at para madagdagan ang daloy ng humanitarian aid sa Gaza. Pinag-usapan din nila ang transisyon mula sa major combat tungo sa lower intensity conflict. Ang pagbisita ni Austin sa Israel ay dumating sa gitna ng lumalaking pag-aalala mula sa foreign governments at international organizations. Sa kasalukuyan, ayon sa Palestinian Health Authorities, hindi bababa sa 19,453 na tao na ang namatay, karamihan sa kanila ay mga babae at mga bata. Nasa 80% naman ng 2.3 milyong residente ng Gaza ang nawalan ng tirahan. Samantala, noong nakaraang linggo, bumoto ang US laban sa isang UN General Assembly resolution na nananawagan para sa isang agaran na tigil putukan. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, halos nasa 100 ng commercial ships na dumadaan sa Red Sea ang pinaniniwalaang inatake ng mga drone at ballistic missiles na inilunsad mula sa mga lugar ng mga lugar na kontrolado ng Houthi sa Yemen. Ito ang matikabong balita ni Era Angeles. Inanunsyo ng Estados Unidos noong Lunes, December 18 ang pagbuo ng isang multinational naval task force. Sa mga nakalipas na linggo kasi halos nasa 100 ng commercial ships na dumadaan sa Red Sea ang pinaniniwalaang inatake ng drones at missiles ng militanteng grupo ng Houthi sa Yemen. Bukod pa rito, pinangangambahan din na posibleng mag-udyok ng mas malawak na tunggalian sa gitnang silangan ang mga pag-ataking ito ng grupo. Ayon kay US Defense Secretary Lloyd Austin, ito anya ay isang pandaigdigang hamon na humihiling ng kolektibong pagkilos. Ang Multinational Naval Task Force ay makikilala bilang Operation Prosperity Guardian at bubuuin sa isang umiiral na counter-piracy mission sa rehiyon na kilala bilang Task Force 153.
Kabilang sa mga bansang kalahok sa bagong security initiative ang Estados Unidos, Canada, UK, Bahrain, France, Italy, Netherlands, Norway, Seychelles at Spain na bawat isa ay mag-aambag ng mga barko at iba pang resources. Nagpataw naman ang Estados Unidos kamakailan ng bagong sanctions sa mga taong pinansyal na sumusuporta sa Houthis kung saan sinisi ng White House ang Iran sa pagbibigay ng mga pangunahing armas sa grupo. Era Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit sa 100 ang nasawi habang dose-dosena naman ang sugatan. Patuloy naman ang ginagawang pagsisikap ng mga rescue team na maabot ang earthquake survivors sa gitna ng nararanasang sub-zero temperatures sa lugar. Ito ang umatigabong balita ni Charles Corpus. Hindi bababa sa 118 na ang nasawi, mahigit 580 ang sugatan, habang nasa 20 naman ang pinaniniwala ang nawala matapos yanigin ng hilagang kanluran ng China. Bukod pa rito, nasira rin ang mahigit 4,700 na kabahayan sa Gansu, gayon din ang ilang utility at infrastructure sa ilang bahagi ng rehiyon. Ang 6.2 magnitude na lindol na yumanig sa Jishishan sa probinsya ng Gansu noong hating gabi ng Lunes, December 18 ang pinakanakamamatay na pagyanig sa China sa halos isang dekada. Sinundan rin ng malakas na lindol ng 9 na aftershocks na may lakas na magnitude 3 pataas ayon sa China Earthquake Network Center o CENC. Matatagpuan ang epicenter ng lindol malapit sa hangganan sa pagitan ng Gansu at Qinghai na isang bulubunduking rehiyon sa silangang gilid ng Tibetan Plateau. Agara namang nag-deploy ng hindi bababa sa 4,000 bumbero, police officers at mga sundalo sa disaster zone sa Gansu upang tumulong sa search and rescue operations. Libo-libong tents, folding beds, kilts at portable fire pits naman ang ipinamahagi sa mga apektadong residente. Samantala, patuloy ang pagsisikap ng rescue teams na mahanap ang iba pang earthquake survivors sa ilalim ng mga guho sa kabila ng nararanasang sub-zero temperature sa rehiyon. Charles Corpus, UNTV News and Rescue, New Brunswick, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Weather news pa rin tayo. Sunny this time, dito naman sa atin sa US, tumama ang isang malakas na bagyo sa East Coast na nagdulot ng pagkawala ng kuryente, pagbaha at malakas na hangin. Mga flights na naantala rin sa gitna ng holiday season rush. Ito ang matikabong balita ni Abby Valdez. Pinangangambahang posibleng magbunsod ng mga pagkaantala sa paglalakbay ng mga biyahero sa darating na holiday ang matinding bagyo na nanalasa sa East Coast. Nagresulta kasi ito na malawakang pagbaha at power outage. Mahigit 800,000 customers ang nawala ng supply ng kuryente noong Lunes ng hapon, kung saan ang Massachusetts at Maine ang may pinakamaraming naapektuhang customers na may kabuoang bilang na 640,000. Bukod dito, kinailangang i-hold ang inbound flights sa Logan International Airport dahil sa malakas na wind gusts na umabot sa 68 miles per hour habang sa Portland, Maine, umabot naman sa 60 miles per hour. Dulot ng mga ocean surge ang malakas na hangin na dala ng bagyo. Maikukumpara ito sa tropical storms at hurricanes mula sa west coast ng Florida hanggang New England kung saan tumaas ang level ng tubig na mula sa 2 to 2 feet above normal. Nagresulta naman ang surge ng mga pagbaha sa mga mabababang kalsada. Unang tumama ang bagyong may dalang malakas sa pag-ulan sa Florida bago ito lumipat pahilaga papuntang southeast at mid-Atlantic, gayon din sa northeast, subalit sa ngayon ay patungo na ito sa Atlantic Canada. Abby Valdez, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Puntahan naman natin, Marie, ang Southeast Asia. Bumaba ang PM 2.5 dust level sa Bangkok dahil sa artificial rain effort ng pamahalaan. Lubha na kasi nakakaapekto ang maruming hangin sa kalusugan ng mga mamamayan. Ito ang umatikabong balita ni Paula Porta. Muwaba na ang PM 2.5 dust level sa Thailand
Ito ay resulta ng isinagawang rainmaking effort sa Kapitolyo ng Bangkok at karatig lugar noong December 16 hanggang 18. Mataas kasi ang antas ng PM2.5 o mga pinong-pinong alikabok na may sukat na 2.5 micrometer o mas maliit pa sa mga mas nakalipas na linggo at nagsimula ng makaapekto sa kalusugan ng mga tao sa Thailand. Ayon sa Department of Pollution Control Report, nasa safety threshold na ang PM2.5 dust level dahil sa cloud seeding flights. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Department of Rainmaking at Agricultural Aviation Director General Supis Pitakam na nararapat anyang planuhing mabuti ang rainmaking operations. Anya pa, nararapat i-operate umano ang rainmaking aircraft ng hindi bababa sa 70 nautical miles mula sa Suvarnabhumi at Don Muang airports upang matugunan ang international aviation rules. Paula Porta, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Makibalita pa rin tayo sa Canada patungkol sa kanilang ekonomiya dahil simula 2024, planong ibaba ng Bank of Canada ang interest rates nito. Ito ay kung patuloy na bababa ang core inflation sa bansa. Ito ang matikabong balita ni Oraline Quijano. Noong Lunes, inanunsyo ng Bank of Canada na maaari nitong i-cut ang interest rates kung patuloy na bababa ang core inflation rate sa bansang Canada. Matatanda ang tinaas ng bangko ang interest rate nito noong summer season ng quarter point. Ito ang pinakamataas na interest rate sa loob ng 12 taon. Inaasahan na bababa ang inflation rate sa 2% sa katapusan ng 2024. Kung kaya't plano ng pababain ang interest rates sa taong 2024. Ngunit walang ibang detalyeng ipinahayag ang spokesperson nito. Samantala, patuloy ang paglakas ng value ng Canadian dollar at sa kasalukuyan tumaas ang trading value ng Canadian loonie ng 0.1%. Oraline Quijano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito, Marie, puntahan naman natin ang The Land Down Under. Medyo problema to sa iba't ibang mga bansa ngayon, Marie. Nanawagan sa pamahalaan at oposisyon ang mahigit 40 housing, homelessness at community service organizations sa Australia ukol sa housing crisis sa bansa. Ipinarating ng grupo sa government leaders na hindi dapat isisi sa migrants ang nararanasang problema sa pabahay sa pamamagitan ng open letter na pinangunahan ng kampanyang Everybody's Home. Ito ang umatikabong balita ni Danny Delieva. Isa sa ipatutupad ng bagong migration strategy ng Australia ay ang pagpapababa ng migration intake. Subalit tutol sa panukalang ito ng pamahalaan ang mga organisasyon sa pabahay, homelessness at community service sa bansa. Isang open letter kina Prime Minister Anthony Albanese at opposition leader Peter Dutton ang ipinarating ng halos 50 organisasyon sa housing, homelessness at community service. Ikinababahala ng iba't ibang grupo na pumirma sa open letter na isinisisi ang nararanasang krisis sa pabahay sa biglang pagtaas ng migrant communities sa bansa dahil sa pagluluwag ng travel restrictions kaugnay ng COVID-19. Nakasaad sa open letter sa pangunguna ng Everybody's Home campaign na nagsimula ang krisis bago pa man ang pandemya at dahil ito sa mga maling palatuntunan na ipinatutupad ng pamahalaan. Ayon pa sa open letter, bagamat isa ang Australia sa may pinakamababang populasyon sa mundo, pangalawa naman ito sa may pinakamahal na pabahay at isa umano itong pagkabigo ng housing policy ng bansa. Dagdag pa ng sulat, nagpapataas man ng pangangailangan sa pabahay ang migrants, ang mga ito rin naman ang inaasahan ng bansa na magtatayo ng mga bahay at magtatrabaho sa mga essential industries tulad ng healthcare, childcare at construction. Hinihimok ng sulat na itigil ng pamahalaan ang hindi patas na investor tax incentives na siyang itinuturong dahilan ng pagtaas ng halaga ng bahay. Kabilang sa mga grupong pumirma sa open letter ay Anglicare Australia, Homelessness Australia, Community Housing Industry Association,
Mission Australia at National Shelter. Danny De Lieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Eto na, public service naman tayo, Sani, para sa ating mga OFWs. Magkakaroon ng intensive training course para sa Filipino nurses sa Spain. Samantala, nangangailangan ng consular assistant ang Philippine Consulate sa Barcelona. Ito ang matikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Ready na for release ang mga newly arrived passports sa Philippine Embassy sa Egypt. Maaari makita ang listahan ng mga available passports sa bit.ly/Cairo PE Release PPT. Sa mga nais mag-claim ng kanilang passport, mag-book lamang ng inyong appointment sa bit.ly/Cairo Appointment. Dali lamang ang inyong old passport at resibo sa araw ng inyong appointment. Iniimbitahan naman ng mga Filipino nurses sa Spain dumalo sa intensive training course. Gaganapin ito sa January 13, alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Philippine Embassy sa Spain. Sa mga nais umattend ng training, mag-email lamang kay Edsel Lopez sa eda0022@outlook.com. Nangangailangan naman ng consular assistant ng Philippine Consulate sa Barcelona. Ilan sa mga qualifications ay dapat college graduate, computer literate at marunong magsulat at magsalita ng Spanish, Catalan, English at Filipino. Sa mga interesadong mag-apply, magsumite ng inyong letter of intent at updated resume sa barcelona.pcg@dfa.gov.ph bago mag-December 31. Naglabas naman ng Consular Outreach Mission Schedule para sa taong 2024 ang Philippine Embassy sa New Zealand. Makikita ang listahan sa official Facebook page ng konsulado sa facebook.com/PHLNNZ. Tanging ang mga passport services lamang ang nangangailangan ng appointment. Maaari namang makita ang list of requirements sa philembassy.org.nz/consular. At yan muna ang latest, mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kunin naman natin ito, Marie. Ito, very exciting para sa ating mga nais na bumalik sa Pilipinas, Marie. Aktibong ikinakampanya ng Philippine Department of Tourism sa Australia ang Love the Philippines brand. Layo ng nasabing brand campaign na mas pataasin pa ang tourism intake ng Pilipinas sa pagpasok ng taong 2024. Yan, manifesting tayo, Marie. Makauwi sana rin tayo sa 2024. Ito naman ang matikabing balita ni Nina Bascon. Love the Philippines. Ito ang bagong tourism brand kapalit ng It's More Fun in the Philippines na sinimulang ilunsad ngayong taon, 6 na buwan na ang nakalilipas. Nagpasimula noong Lunes, December 18 ang pagbabandila ng Love the Philippines brand sa kahabaan ng Melbourne Central Business District. Nakatatak sa dalawang route ng Melbourne Tram ang nasabing digital brand image na makikitang bumabiyahe sa kahabaan ng Melbourne Central Business District bilang tourism promotional campaign. Partikular sa Brunswick at Malvern route na dalawa sa pinaka-busy at crowded na tram route sa Melbourne. Kabalikat ang Philippine Embassy at ilang konsulado ng Pilipinas sa Australia, pinasalamatan ni Tourism Attaché Pura Molintas si Philippine Consulate General Maria Lourdes Salcedo sa suportang ibinigay ng tanggapan upang mailunsad sa Melbourne ang Love the Philippines. Thank you, Consul General Salcedo, for taking on this journey with us. They did most of the job for us. And thank you to the team as well of the Philippine Consulate in Melbourne. Sa mensahe na ibinigay naman ni Philippine Ambassador Maria Helen Barber de la Vega, binigyang diin ito ang kahalagahan ng turismo sa relasyon ng Pilipinas at ng Australia, lalo na at nalalapit na ang 50-year celebration ng ASEAN-Australia relations. Tourism is one of the key sectors underpinning the dynamic people-to-people links between Australia and the Philippines. With the strengthened relations under the strategic partnership announced in September 2023 by President Ferdinand Marcos Jr. and Prime Minister Anthony Albanese in Manila, we find ourselves at a critical juncture where the exchange of cultural experiences
through tourism. As of December 1, 2023, pang-5 ang Australia sa may pinakamaraming dumadayong turista sa Pilipinas na may bilang na 228,566. Hindi nalalayo sa 2023-2024 target ng Department of Tourism na 229,716 tourists. Ayon sa datos ng Department of Tourism, ang kadalasang pinupuntahan ng mga dumarating na turista by air ay ang Manila, Clark, Puerto Princesa, Boracay, Bohol, Cebu, Davao, Siargao at Cordilleras. Namigay din ng 2 libreng plane tickets sa pamamagitan ng raffle draw ang Philippine flag carrier na Philippine Airlines bilang bahagi ng brand launching. Bukod sa mga Filipino leaders ng community, nakiisa rin sa launching ang Consul General to Australia ng Indonesia na si Consul General Concuro Waseso kasama ang iba pang panauhin ng konsulado. Nina Bascon, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Oh, eto na, Sunny ang love na love at di natin makalilimutan ang pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumati? Siyempre naman, pwede. Yes, narito naman ang pagbati ng ating kababayan. Magandang araw sa lahat. Ako po si Sister Rose Chan ng Edmonton, Canada. Binabati ko po ang mga kamag-anak at mga kapatid ko sa MCGI dyan sa Pilipinas at sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na ito sa pagbati at kamusta sa inyo lahat. Namimiss ko na ang Pilipinas, ang ating bansa, dahil hindi ako nakauwi ng 4 na taon. Dahil nagkaroon ako ng kidney transplant dito sa Canada. Salamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ayun, Sunny, tayo nang babati pero mauna na ako. Pero Sunny, mukhang malakas pa ang ating kababayan after nung kanyang kidney transplant. Kaya salamat sa Diyos at nakabati pa siya dito sa atin. At syempre gusto rin nating batiin, Sunny, ang ating mga kasama na sa MCGI ng Happy Fiesta ng Diyos, Happy Brethren Day, at syempre, Happy SPBB na. Naku, 4th quarter, ang bilis ang panahon, Sunny. At gusto rin natin batiin ang ating mga kababayan dito sa Texas, USA, at sa East Coast ng Amerika, particular ng ating mga seniors na kasama nating gabi-gabi para sa ating community prayer broadcast. Salamat sa Diyos sa patuloy ninyong pagsuporta. Gayon din ang aking mga mahal sa buhay dyan sa San Pedro, Laguna at sa Calamba, ang aking mami na si Mami Josie Maufit, ang aking anak na si John Michael Peñaranta at si Tricia Hurtado. At syempre gusto rin natin batiin ang lahat ng mga nasa KD Rock. Ayan, good morning Kuya at good morning Ate Arlene. Ayan, salamat po sa Diyos. Miss na namin kayo. Ayan, 2024 ba ang ating year, Sunny? Go ahead. Oo nga, Marie. Sabi nga nila, di ba, manifesting daw. Sana makauwi tayong dalawa sa Pilipinas sa 2024. This is it yata. Pero binabati rin naman natin, Marie, yung ang ating mga kapatid din sa MCGI, kaya na nabanggit mo. Yan na, Happy Fiesta, Happy Brethren Day, Happy Fiesta ng Diyos. At Happy SPBB. Excited na tayong lahat na magkita-kitang muli, Marie, sa iba't ibang bahagi ng mundo. At binabati ko na rin, Marie, yung aking nanay dyan sa Marikina at yung mga kapatid ko dyan sa Marikina. At ganoon din ang lola ko, nandyan naman siya sa Davao. Yan, at ang aking best friends. Dalawa na sila kasi ngayon. Si Richard at si Grace. Yung isa nag-text sa akin, ba't di mo ko binate? Yan, si Richard, Yuda at si Grace Valdemor. Kamusta na kayo? Miss ko na kayo. At greetings din sa ating sa mga batchmates ko, batch 98. Meron kaming upcoming homecoming itong darating na January, Marie. Yan sana magkita-kita tayo sa January sa lahat ng batch 98 ng Aquinas School dyan sa San Juan, Metro Manila. At shout out sa dalawang kasama ko dito, alakanakan ko dito, si Caleb at saka si Milo. Pumasok ka rin sa loob dahil maulan ngayon dito sa LA, Marie. Exactly, nasa Pomona tayo, Pomona City, dito sa Los Angeles, California. Yan. At medyo maulan ngayon, Marie, dahil meron tayong storm dito sa Los Angeles hanggang mamayang gabi.
At dagdag ko na rin ang ating binabati rin ng ating mga manonood sa UNTV Channel 37 at ganoon din Maria ang ating mga tagapakinig sa Radyo La Verdad 1350 at ang mga nakatutok sa atin sa social media natin sa Facebook at sa YouTube natin. Lagi nandiyan sila Vivian Moneda, diyan si Daniel Valdez, si Reneo Chamizo, sila umakasama natin din dito sa Los Angeles si Erwin Azul at ang kanyang butihing may bahay na si Aurora. Hindi kami nakapag-usap kagabi, tumatawag siya eh. Medyo nag-play tag kami sa sa telepono agabi. Mamaya, subukan ko tawagan ka ha, Erwin. Yan ang ating mga pagbati. Salamat sa pagsuporta sa UNTV sa buong maghapon at sa buong magdamag, Marie. Yes. Alam mo, Sunny, ganyan din tayong dalawa na may mga panahon nagpe-play tag din tayo sa telepono. Hindi tayo magkita. Pero alam mo, sa ilang panahon din na inilagi ko dyan sa LA, hindi masyadong umuulan eh. Kaya nakakatuwa na malaman na maulan pala dyan sa inyo ngayon. Totoo yan, Marie. Kaya masaya ang mga tao dito dahil pag umuulan dito, sabi nga nila trending ang LA storm. Pag umuulan dito kasi once in a blue moon kami makatanggap dito, Marie, ng ulan. At maganda rin naman dahil lagi ditong may drought, Marie, sa California, sa Southern California. Dahil nga madalang ang pag-ulan dito sa lugar namin. At sana magkaroon pa rin ng mga snow at ulan sa mga mountain tops dito dahil mababa pa din, Marie, ang level ng mga dam na dito sa Hoover Dam at ang Colorado River, mababa pa rin, nasa critical level pa rin dito sa lugar namin. Kaya may drought pa rin ang buong California at ang mga katabi nating mga state dito, Marie. Ayan, alam mo, napakabilis ng oras, at sayang mamimiss natin ngayon si Amigo. Pero sa ating mga kasambahay, kung meron pa kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. Yes, i-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Yes, mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na po, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Romans chapter 12, verse 12. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Amen. Salamat po sa Diyos sa kanyang mga salita. Napakabilis ang panahon, Sunny, dahil yan po ang mga umaatikawang balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Miyerkules, December 20, 2023. Susunod na po ang programang Hato Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Mula rito sa historic Round Rock, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Maria, habol ko lang ulit dahil nandito sila ulit sa labas. Shout out kay Milo at kay Caleb na kasama natin ngayon sa ating live broadcast. Yon. At sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350 mula rito sa Pomona, Los Angeles, California, USA. Ako naman si Sunny Cos. Dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.